Vlogger ako eh. Ma'am, nagbablog ako. Kung kaya nyo, wag nyong gagayahin si Rod TV. Do you feel na you're already popular? Wala, parang tunog mayabang siya sa akin. Sa may ugali ko, kaya ganun. This episode ng Pinoy Creator Spotlight ay sponsored ni Jungtech Reviews. Jungtech Reviews. Jungtech Reviews. Jungtech Reviews. Techie ka ba? Or naghahanap lang ng gadget na pwedeng i-upgrade? Bisitahin ang channel ni Jungtech Reviews para sa kanyang sari-saring unboxing and review ng mga pinakabagong gadget ngayon. Kung mahilig ka naman sa raffle, pa-Gcash, at kung ano-anong online contest, yan ang ibibigay sa iyo ng Budol King ng YT na si Jungtech Reviews. Bisitahin at mag-subscribe kay Jungtech Reviews. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa isa na namang episode ng Pinoy Creator Spotlight. Ayan, medyo na-delay tayo sa pag-upload ng ating podcast. But here we are with a very special guest. Kaya alam kong marami kayong matututunan sa episode ng ating Pinoy Creator Spotlight today. Bago ko ipakilala yung ating guest, syempre gusto ko muna pasalamatan ang ating major sponsor. Maraming salamat sa iyo, Miss Maria Marcel. And ngayon ipapakilala ko na ang ating guest for this episode. Siya ay isa sa mga pinakakilalang content creator na nagbibigay ng YouTube tips dito sa platform. Batang-bata, gwapong-gwapo, at alam kong kilala niyo na to. Let us welcome Rod TV. Woo! Ayan. Welcome Rod TV sa Pinoy Creator Spot. And of course, bibigyan ka ng time para bumate, mag-shoutout, at magpakilala na din. Baka mayroon pa mga hindi nakakilala sa'yo na ating audience. Ayan, Manning Bluetooth, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Isa itong importanteng part ng pagiging YouTuber ko na maging parte ng Pinoy Content Creator Spotlight, kasi I know na maraming pwedeng ma-inspire, maraming pwedeng makuha na information sa ganitong klaseng video podcast. So, I'm very grateful na kasali ako dito or nasama ako sa lineup ni Manong D. And ayun, magandang araw sa inyong lahat kung anong oras nyo man ito pinapanood. Ayan, kasi baka, ayun. So yan, since this is a Pinoy Creator Spotlight, ang goal ng ating podcast is of course to give inspiration sa ating mga content creators, both aspiring and existing. So, tatanungin na kagad kita sa mga question na marami ang nagtatanong sa akin. Right? Ilang taon ka, Rod, nung nag-start kang mag-create ng video at nag-decide na maging content creator? Yung year kasi na nag-start ako muna mag-create ng video or mag-take, mag-edit is 2016. Na-inspire lang rin ako dahil nakita ko yung process kung paano mag-edit. Kapag nung grade 7 kasi ako, meron akong kaklaseng babae na parang siya yung nag-edit lagi ng video kapag may mga music video. So pag tinitignan ko lang, sabi ko parang maganda siya gayahin, parang masaya. Then nung sa laptop namin, nag-try ako mag-install ng isang video editor at matanda na siya na video editor. Siya yung Windows Movie Maker. Ewan ko. Kung naabutan nyo pa yon, matanda na kayo. Hindi naman. Pero ayun, naabutan ko siya. So, doon ako nag-start mag-video muna. Mag-edit ng video. Then, nagtatry na akong mag-take ng video nung 2017. I think grade 10 ata ako or grade 9. Na-inspire ako kay Kong TV, kay Roger Rapper, na mag-start ng video kasi parang ang saya lang gumawa ng video, ang saya lang magsalita, maging makulit. Kaya ayun, yun yung mga time na nag-start ako mag-create ng video at hindi siya totally about YouTube. So, skit videos pa siya, more on comedy yung ginagawa ko dati man.
nakita ko nga na nag-umpisa ka sa paggawa ng mga videos, hindi talaga YouTube tips, may mga prank, Ayun. may skit. Ay, hindi ko alam, hindi ko napansin kung meron kang music video doon pero gusto kong puntahan yung bakit ka napunta sa YouTube tips. I mean, 'di ba, yung edad mo, bata ka pa during that time and hindi mo naman masasabi na magaling ka maging YouTube or nag-aral ka na sa pag-YouTube. Pero bakit ka napunta dun sa YouTube tips sa edad mong yan and dun sa konting experience lang na meron ka during that time pagdating sa YouTube? Ito yung ano niya, ito yung story niya na nakuha ko yung YouTube tips or napunta ako sa YouTube topics hindi dahil sa nakakita ko ng mga foreign YouTubers na nagtuturo dito. Natutunan ko lang siya the way kung paano ginawa nila Kong TV yung how to be a professional vlogger in a comedy way, in a most entertaining way, na doon ko naintindihan na ano nga ba yung mga mali, ano ba yung mga dapat na ginagawa ng isang vlogger, kung bakit siya pinapanood ng tao. And doon ko naisipan na bakit hindi ko i-video or gawa ng lesson kung ano yung mga common mistakes ko sa pagiging YouTuber ko. At ayun, tinry ko siya gawin in my way, no, kung paano ko siya na ine-explain. And I think nung napansin ko din na nagugustuhan yun ng mga tao or nakakuha ko ng positive feedback dahil marami din palang ganun yung experience sa pag-vlog, then tinry ko siya ulit-ulitin hanggang sa naging niche ko siya, Manong B. So eventually, tinry mo, maganda yung feedback, na-enjoy mo rin, so yun na yung pinili mo. Hindi ko lang sigurado kung yung pinakauna mong video about yung YouTube tips is yung bakit wag tayong makipag-sub for sub, or hindi yung nauna. Hindi ko na siya totally matandaan pero it's batang-bata ka pa kasi doon rin nakita ko eh. Iba pa yung tsura ko noon, yung pa setup ko. Pero yun, pwedeng yun yung nauna ata or yung 10 10 kamalian ng YouTubers. Yun yung dalawa siguro sa mga nauna. Na video mo na about video. YouTube Yes, tips. yun. And as until right now, you're still doing YouTube tips. Pero syempre, sinasangatan mo ng iba't ibang content na hindi YouTube tips. Sige, tatanungin ko to ngayon kasi alam ko marami din ang gusto mong tanong eh. If you are already successful sa YouTube tips, why insert content na yung kwarto serye mo, yung pagpapadental mo, yung mga unboxing mo? So why did you experimented or bakit mo naisip na mag-insert ng mga ganong klase ng video kung alam mo na mas gusto ka ng tao sa YouTube tips? Ako kasi, as a vlogger, nung nakita ko na yung niche ko is about YouTube tips and may mga taong nagkakagusto nito, pumapasok ko na sa isipan ko na i-share ko kaya yung story ko, i-share ko kaya kung sino si Rod TV, ano yung mga updates sa kanya. Gusto ko alamin, gusto kong makita kung interesado ba yung mga tao. Yun yung reason ba't ko siya ginagawa. Pero ayun nga, ewan ko sa akin kasi ang observation ko, although may mga nag-aabang, may mga sumusuporta, sadyang yung channel ko kasi ngayon is parang masyado nang na-build up sa niche na yun. To the point na parang kapag gumawa na ako ng different content or kahit about sa akin is hindi siya ganun ka-interesting tignan para sa akin, Manong B. Para sa akin lang naman. Siguro sa iba hindi. Pero yun yung na-feel ko or yun yung nakikita ko na gusto kong mag-try, So, ito talaga gusto ko nga sanang magkaroon ng parang personal channel na kung saan doon ko ilalabas kung sino ako, ano nangyayari. Do you feel sad kapag hindi ganun kagandang performance ng mga personal videos mo in comparison sa mga YouTube tips mo? Sakto lang naman, Manong B, kasi hindi naman sa totally nasasad na lang ako, parang nagugulat lang ako na okay, so hindi pala ito talaga yung gusto ng tao marinig sa akin. Kasi nga, syempre iba yung performance ng video. Pero, ayun nga, naintindihan ko naman sila. Kasi nga, kaya sila pumunta sa akin dahil gusto nilang may makuha about sa YouTube tips. At, naintindihan ko naman sila doon. So, yung pakiramdam na parang hindi ganun karami. Konting lungkot lang. Pero, wala eh. Hindi ko makontrol yung kagustuhan ng tao manood sa isang video. I understand. Naintindihan ko yan and tinanong ko lang naman because I wanted our viewers to understand na kahit pasabihin mo may 100,000 subscribers na si Rod TV, nakaka-experience pa rin tayo ng parang
lungkot and ano ba masasabi kong parang frustration kapag yung video mo doesn't like work out the way you wanted it. And kahit hindi siya nag-work, feeling mo wala masyadong nanonood, I see naman that you're still willing to create videos like that. I'm not sure if it's your passion or you just wanted to do it on your channel. I think both. Kasi may mga video talaga ako na ginawa na parang gusto ko lang, kung hindi man siya panoorin tayo, gusto ko lang mag-stay siya sa channel na yon. Gusto ko na balang araw panonoorin ko siya. Then meron din namang moment na parang itong video na to gusto ko ipanood. Parang gusto kong i-push sa tao na panoorin kasi I know na meron silang makukuha doon na siguro hindi nila makukuha sa iba. Yun lang yung tingin ko sa sarili ko. Hindi sa lahat ng time. May mga, siguro sa isang video, may mga sinasabi ako doon na feel ko sa akin una nang galing. Feel ko mas natural pag sa akin galing na pag narinig nila makaka-relate sila and they will love it and ayun, pwede sila makarelate at pwede lang i-share sa iba. And probably, meron kang lesson na gustong ituro doon na hindi nila kailangan or hindi nila gusto, pero yun yung kailangan nila. Di ba? Minsan ganun yung meron kang gustong lesson na i-share kasi ito yung kailangan mo, pero hindi yung gusto nila Nakakalungkot pa minsan, pero ganun talaga Ang magagawa lang natin is just like keep doing it until they finally realize na, ay, okay, gusto ko din pala to, kailangan ko din pala to. Yes, especially yung yung mga mic reviews ko na pansin ko talaga, hindi sila ganun ka-interested. Meron lang mga tao na siguro interested. Pero I know naman kasi, hindi lahat ng vloggers is gusto mag-invest sa mic. But, yung video ko na kasi na yon, hindi ko lang siya ginawa for the sake na ipopromote ko yung mic. Oo. Gusto kong makita nila kung ano yung kayang maitulong nila, maitulong ng gadget na yun or ng mic na yon sa pag-vlog nila. Kasi once na ma-realize nila kung gaano ito ka-importante, gaganda yung performance sila sa mga next silang videos, tapos mas mag-i-improve pa sila. And ganun talaga people don't spend time and money for things that they don't value. And as of right now, they don't value audio yet siguro. Because they don't understand talaga how important it is sa content creation. Pero darating yung time, they will value it more and they'll spend more time and also money sa mga mic reviews mo para malaman nila ano ba yung match, ano ba yung para sa akin. Ayan, na gusto ko mag-flashback, gusto ko munang balikan yung casual lang tayo dito. Gusto kong balikan yung pagiging bata mo kasi na as content creator. Siyempre, nabanggit mo doon sa mga previous vlogs mo, previous life mo na bago ka nagkaroon ng traction around 60 videos ka na. Diba? Pero bago mo na-create yung 60 videos na yun, alam ko minsan napapaisip ka din Gusto kong malaman yung mga struggles mo. Were there people na nakakapanood na sa'yo tapos sabihin hindi ka magaling, tigil mo na yan? Yes, meron. Pero yung mga time na yon, nung mga nagsisimula pa lang ako, yung mga nagsasabi nun is mga hindi ko talaga kilala. As in, bigla lang silang pupunta sa channel ko, magli-live ng gantong ang pangit ng video mo, ang pangit mo, ang itim mo, ang payat-payat mo. Then, ayun, nung nagsisimula ako, na-hurt ako kasi nga parang hindi ako sanay na pag pumasok ko pala sa mundong to, mayroon at mayroong taong manggaganon sa'yo. So, ayun kasi para sa akin kasi nung nag-i-start pa lang ako, as in, struggle talaga. May isang vlog ako na parang pinakita, yung rainbow pa, ewan ko nabutan nyo yun pero rainbow pa yung background ko dati. Kasi rainbow yung gusto ng lola ko na gawing sa wallpaper sa kwarto. And wala naman akong sariling kwarto, so nakikwarto lang para makipag-video. So, ganun yung background ko hanggang tumatak siya. And may point doon, ay ang daming video doon na ang ginawa ko, nagpatong ako ng upuan, unan, box ng sapatos, tapos ipapatong ko yung tripod ko, na Gorilla tripod, na cellphone ko, para lang pag nakatayo ako, sakto lang sa kuha sa akin. So, struggle siya for me kasi, konting galaw ko lang, tutumba yung pinaka-setup ko doon, then uulit na naman ako, pwedeng mahulog yung cellphone ko. So, ayun, struggle siya sa pag-setup, then, pag sa editing, ang bagal ng laptop ko. Sobrang struggle, pag nag-edit ako, parang kada move. So, basta ang tagal mag-respond nung pinaka-software ko. Ayun, yun yung mga struggle sa akin. Tapos, nakaka-receive na rin ako ng mga hate comments, ng mga negative comments about me. Nagsisimula pa lang ako. And, yun yung mga naalala kong nakakatuwa na
Yan yung paganda ng kwento eh. Oo, parang parang sa movie, yun yung parang part na parang binubugbog ka sa simula. Pero, naisip mo bang mag-quit? Oo, naisip ko man. Actually, ilang beses na ako na burnout. Ilang beses na akong naglaylo sa YouTube. Parang may year ba yun? Basta may year na parang 2-3 lang upload ko sa buong taon. Nangyari yun. Tapos, feel ko kasi parang hindi para sa akin YouTube. Parang useless lang yung ginagawa ko. Nanghihiram lang kasi ako ng cellphone ko sa mama ko nun. So, parang nakaka-istorbo pa ako. Minsan naalala ko talaga pag nag-video ako, may tatawag. May stop yung video ko. Ibigay ko muna, ma, may tumatawag. Hindi wala yung airplane mode. Oo. Yun, ganyan nangyayari sa akin yun. So, ayun, thank you ma, shoutout sa'yo. Salamat kasi pinapera mo ako ng cellphone dati. Shoutout po sa mother ni Rod. Ayan, ngayon naka-invest na ako sa camera ko. So, kahit pa paano, medyo wala na ako sa moment na yun. Pero ayun, gusto ko lang siya balikan na isa siya sa mga tumatak na nangyari sa akin nung nag-start pa lang ako. And since narinig ko na yung mga struggles mo, equipment, hate comments, burnout ka din, ano naman yung mga pinanghawakan mo para i-motivate ka na magpatuloy? Bago natin natuloy ang podcast, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang ating major sponsor. To make the difference. Because sometimes when people talk, no one listens. But I do. I don't want to be a follower. I want to be an example. Some example that you feel good about doing, not for attention, but it's because you want to do it. Most of my lingerie are like Barbie dolls. Maria Marcel. And since narinig ko na yung mga struggles mo, equipment, hate comments, burnout ka din, ano naman yung mga pinanghawakan mo para i-motivate ka na magpatuloy? Ang naalala ko kasi lagi nagtatanong sa akin kapag about sa burnout kung paano malagpasan ito, para sa akin si Sir Michael G. Pag nagla-live ako or siguro nag-live ako, lagi siyang tatanong, Rod, paano ba malagpasan ng burnout? Lagi ko lang sinasagot na isipin mo lagi kung paano at bakit ka nagsimula. Yun yung ginagawa motivation. Nag-start ako kasi gusto ko lang naman kasi masaya lang naman ako. Nag-start ako kasi na-inspire ako kay Kong TV na mag-share lang ng entertainment, mag-share lang ng positivity sa video sa YouTube. And eventually life lessons. Oo, ayun. Na hindi ko naman alam na pag pinagpatuloy ko pala, dadalhin pala ako sa part na eto na, nandito na ako, receive na ako ng mas maraming positive comments, mas nafe-feel ko ngayon na marami nang uma-absorb ng sinasabi ko. So, ayun, nakakatuwa siya na nag-start talaga ako sa mababa hanggang sa unti-unti may nagtitiwala. Although nawalan ako ng pag-asa nung mga time na yon. Pero ayun nga, kailangan mo lang isipin ba't ka nag-start. Kailangan mong isipin na try mo ulit bumalik, try mo lang, baka sa moment lang na to, doon ka masyadong dina-down. Baka kinabukasan, wala na yan. Then, ayun, tinry ko lang ulit. Then, ganito na yung nangyari. And fast forward, gusto ko lang malaman yung approximate time. Ilang taon ka talaga na mula na nag-start ka ng unang mong video, bago ka na naramdaman mo na, ayun na, may traction na, nagkakaroon na ako ng at least 1,000 subscribers per day. Meron na, di ba? Dumating sa ganun. So, ilang years bago dumating yung traction mo? 3 years. 3 years. So, sa mga nagmamadaling mag-YouTube, mga mag-grow, ang isang Rod TV po, 3 years bago dumating yung time na dumating na yung traction niya at nagkaroon na siya ng views. Ilang taon nung bago ka nagkaroon ng unang sweldo mula sa unang mong video? 3 years din. 3 years din. Oo. So, kasabay ng traction na monetize, after na monetize, sumahod the following month. Siyempre, na may vlog ka naman yung pagsahod na yan. Now, ang gusto ko nang malaman ngayon is,
how do you feel na as of right now, na you're able to invest on things that will help you level up yung pagiging content creator? Kasi sabi mo nga, hindi lang naman dahil sa kumita ka kaya ka nagpatuloy. Gusto mo talaga tong gawin. And sabi ko nga, if you don't value something, you're not willing to spend on it. And nakita ko naman on how you value content creation, kaya nag-level up ka ng mga equipments mo. How happy are you tuwing nakakabili ka ng mga equipments na nagpapa-level up ng pagkabawa mo ng content? Ayun, ako kasi, kapag nakakanood ako ng mga video ng ibang creators, minsan in-observe ko lang rin yung setup nila, tinitignan ko ano yung parang nagustuhan ko sa setup nila na pwede kong gawin sa akin. And kapag nakikita ko siya, minsan linilista ko siya, ito parang maganda na itong ilaw dito sa floodlight. Yung floodlight ni Sir Allen. Ayun, ni Sir Allen. Shout Sir Allen. Ayan, kay Sir Allen ko nalaman yung floodlight na yun na sobrang mura lang pala, magkakaroon ka ng backdrop, sa pwestuhan mo lang na maganda. Nagkakaroon ng satisfaction to the point na parang every video ko gumagaling ako. Feel ko lang pag nagagawa ko yung gusto ko mangyari sa pinaka setup ko, feel ko maganda yung kalalabasan. Tumataas yung confidence level mo. Oh, parang hindi ako nahihiya na mas i-share pa sa iba kasi I know na pag pinandila, uy, grabe YouTuber to kasi may ilaw to eh. Parang may ganung moment ako or may ganung confidence ako na buboost kapag na satisfy kong sarili ko sa equipment or na nabibili ko yung gusto ko. Pero hindi naman siguro hindi siya totally hindi ko siya totally naging hobby na bili ng bili. So, sobrang minimal lang pero may times na yung binili ko sobrang kailangan ko. And nararamdaman naman natin siyempre kapag talagang pinag-ipunan mo yung sulit, no? Sulit. Gamit na gamit. Kasi nga, yung kaya mo ginastos kasi kailangan mo kasi gusto mo. So, sinusulit mo yung paggamit. Ayan. Puntahan naman natin yung isa ko pang question. Itong gusto kong malaman sa'yo bilang medyo young ka pa nag-start as a content creator and young ka din nung nagkaroon ka ng traction. Yung popularity. Ang gusto kong malaman is, do you feel na you're already, or that you are popular? Hindi ko alam siguro yung mga experiences na pag naglakad ka sa ganito, may makakakilala sa'yo. Kasi sabi ko nga ako, na-experience ko, may nakakilala kay BBB. Hindi sa akin. Sabi, hindi po ikaw sa manong Bluetooth. Ito po si BB Bluetooth. So, at least, parang kasarap ng pakaramdam ko na may nakakilala sa akin. Ikaw, bilang medyo bata ka pa, mas marami kang audience na kabataan, do you think na you are popular? May nakakilala na ba sa'yo sa iba't ibang lugar na pinupuntahan mo? Or meron man dumadayo sa bahay mo? May certain moment na nafe-feel ko na kilala ako, meron ding wala. Usually, mas lamang yung wala. Kasi, hindi talaga ako sanay na parang, uy, si Ron TV, idol, ganito, ganyan. Recently lang, ito may nangyari. Nung sinundo ko si Jai, kami ng papa ko, subdivision namin, papasok na kami, pauwi na kami sa bahay namin. May nakamotor na sumusunod sa amin, parang, idol, may gumaganon. So, sabi ko, si Papa siguro to kasi parang matanda na. Matanda na, kaedad siguro ni Papa or matanda lang si Papa ng onte. So sabi ko baka si Papa. Nung hindi niya pinapansin, sabi, tinignan ko sa unahan ng motor namin, walang tao. So kami nga. So maya-maya, nung iningitan ko lang siya si Kuya, may tattoo siya dito. Palatanda ko may tattoo siya dito sa leg. Ini-smile lang ko lang. Tapos maya-maya, nung may paliko na, iningitan ko lang siya. Sabi niya, Idol Rod TV, gumanon siya. Tapos ngumiti siya, tapos lumiko na siya. Nginitian ko, sabi ko, hala, ako pala yung tinatawag niya. So, sobrang gulat na gulat ako to the point na hindi ako sanay kasi sobrang bihira ko lang manang di maka-experience ng na nakakakilala sa akin. Siguro, sa loob ng isang taon, siguro, feel ko, nangyayari lang siya 5 to 6 times. Hindi siya talaga madalas. Siguro, namumukaan lang nila ako sa YouTube. Pero hindi ako ganun katandain kapag sa personal. So nakakatuwa yung nangyari sa akin na namukaan niya ako, nakalugar ko pa na hindi ko in-expect na doon ako napasabi nila meron pa lang subscribers ko na taga subdivision lang namin. So nagulat ako and nahihiya pa rin ako kapag sinasabi kasi yung ninong ko sobrang alam mo yung proud na proud. To vlogger tong pamangkin ko, vlogger to. Yung parang yung kahit walang pa kayong tao, vlogger to. Parang nahihiya ako. So, nahihiya ako sa ganung moment na parang gusto ko na lang kusang
discover yung tao na makapansin sa akin. Kesa yung, uy, vlogger to. Doon ako nahihiya. And how was sa school? Kasi di ba, kabataan pa nga. Alam ko, during the pandemic, nung talagang di ba, bumulusok yung channel mo and wala talagang school during that time. Pero sa mga online classes mo, kung mag-open ng Zoom, wala mo nakakakilala sa'yo. Like, sa Road TV to. Nung una, wala. Pag nagkakaroon na ng background check, parang nakakilala. Ay, vlogger pala itong kaklase natin. Doon ako natatawa sa reaction nila. Vlogger pala ito, hindi natin alam baka kino-content na tayo. Yun yung mga sinasabi nila, mga typical Kasi hanggang sa iba yung approach nila sa akin, para nahiya sila nung una. Sabi ko, kayo mahiya sa akin kasi kaklase nyo lang ako. Natsyempohan nyo lang na vlogger ako, kaya wag kayong mailang kasi may time na naiilang sila, ganun. At nung nagkaroon na parang may time na pwede na pumasok sa school. Alam na rin kasi mga teacher ko na vlogger ako. So, may mga moment na parang kinukuha ako as magsalita sa ganito or magganto kasi kaya ko daw kasi nagsasalita daw ako sa vlog. So, ayun, nagagawa ko siya. And may mga times din na normal lang naman yung feeling kapag sa personal. Siguro, yung mga klase ko nahihiya lang pero ayun nga, shoutout sa inyo, shoutout sa BSE dyan. Yung trato nila sa akin is as normal lang. Siguro nung time lang na na-discover nila na vlogger ako, sobrang nahihiya sila, sobrang naiilang sila. And naiintindihan ko naman kasi nga, ayun, baka bihira lang talaga magkaroon ng classmate na nag-YouTube. So, masasabi natin na both may disadvantage at saka may advantage. Kasi mahirap yun yung ituring kang iba. Di ba? Tatanungin kita, ikaw, do you want to be popular? I mean, is it part of your plan to be popular? Siguro gusto kong magsabi ng popular ako ibang tao kaysa sabihin ko na ako. Ayoko naman galing sa akin kasi parang nagmayabang siya sa akin. Siguro gusto ko lang sabihin, meron akong certain community na kilala ako sa kung ano yung kaya kong ibigay sa tao. Do you want to be treated as popular? No. Gusto ko lang ng normal. Popular ko, special treatment. Yun nga parang pag pumunta to, pakainin yung sige. Gusto ko normal lang. Gusto ko lang rin na kung paano nila itrato yung bago nilang kakilala na kaibigan. Ganun lang rin. Hindi kailangan ng parang sobrang pa-impress kasi nga masyado baka sabihin tama yung gali ko kaya ganun. Gusto ko lang normal. Nabanggit ko ito kasi maraming mga kabataang YouTuber. Alam naman natin, when it comes to entertainment, yung mga virality, maraming nag-viral mga content creator ngayon ng mga bata. And sometimes, yung feeling of yung pag pumapasok sa ulo nila yung popularity, na feeling nila dapat sila yung unahin. Alam mo tawag sa term na yun? Yung feeling na entitled ka kasi popular ka. So marami kasing mga baguhang content creator yung ganun So yan, gusto ko lang mabanggit ito dito sa podcast na to. Just to share din, lalo na sa mga baguhan, mga kabataang content creators, na dapat hindi tayo feeling entitled. Pero kaya nagkakaroon na tayo ng fans, ng audience, may nakakakilala na we should not feel entitled. Kasi ordinaryong tao pa din naman tayo. Yes, I agree sa sinabi ni Manong B kasi may mga nakikita ko na kapag ginagamit nila yung pagiging vlogger nila. Parang vlogger ako parang kapag sinita sila, ma'am, nagbablog ako, ma'am, vlogger lang po ako. Parang nagiging excuse yung salitang vlogger po ako para pagbigyan sila sa kagustuhan nila. Parang may ganong moment na kahit kailan hindi ako naging fan ng ganon, kahit kailan hindi ko siya kinahanapan na maangas ka or cool ka sa ganong bagay. Kasi nga, vlogger ka, then entitled ka. So, dapat walang ganong feeling kapag siguro sabihin natin nagkaroon ka ng fan base, nagkaroon ka ng community. Dapat, yun nga, palagi sinasabi, be humble, at be approachable sa lahat. Agree. I totally agree with that. Alright, now let's move on naman dito sa isang tanong sa isip ko na hindi ko alam kung itanong ko na sa'yo. Pero, recently, kita ko kasi recently may span of time na hindi ka nag-upload, hindi ka nagla-live. Di ba, lagi ka kinukulit mag-live ka. Asan ang upload mo, hinahanapan ka na dito. So, ano yung naging reason kung bakit medyo matagal-tagal ka na nagpahinga at hindi nag-upload? Kasi pwede mo namang sabihin na if burnout ba yan, if
Kasi burnout na yung pinaka-summary. Pero bakit hindi ka nag-upload ng sobrang tagal? Is it just that you're busy? Maraming reason, Manong B. Kasi kasama din yung burnout kapag kasi ako kasi napipil ko na nabu-burnout ako kapag feel ko hindi na ako productive sa dati kong ginagawa. Like nung pandemic 2020, sobrang ganado ko eh. Wala akong ginagawa, ang focus ko lang YouTube. Sobrang productive ko, sobrang every week meron akong 2 uploads, sobrang alam mo yun, parang yun yung naging goal ko, standard. Hanggang sa dumating na parang pag hindi ko siya nagagawa, hanggang sa paunti ng pabawas, doon ko na-feel na parang parang nakakatamad na ba? Parang wala na ba ako sa wish ko mag-vlog. So, na-experience ko siya. And nung recently lang, yung mga time na nawala ako sa YouTube, ang dami kong ginagawa. As in, ang hirap. Ito advice ko sa lahat ng estudyante na nagbablog. Kung kaya nyo, huwag nyong gagayahin si Rod TV. Mag-focus kayo sa pag-aaral nyo and gawan nyo ng time management. Kasi ako, sobrang hindi ko kayang i-handle yung time management ko sa pagiging estudyante at sa pagiging YouTuber at the same time sa pagiging freelancer. Ewan ko. May work kasi ako ngayon, Manong B. Ngayon ko lang isasabihin to. Nagwo-work ako, hindi ko lang siguro sasabihin sa pero feel ko alam na ng iba dyan. Platform? Anong platform? YouTube. I am handling a YouTube channel na kung saan ako yung nag-shoot, ako yung nag-edit, ako yung nag-voice over, ako yung nag-upload. At ayun, ako yung parang ginawa niyang content creator sa channel niya. Which is Clue. Ayoko nang bagitan. Gadget. Basta yun, alam niyo. Basta, siguro may alam ng iba dyan kasi napapansin ko sa comment section, si Rod TV ba to? May mga ganun moment. Kasi nga ako yung nag-voice over. Pero, ayun nga, based sa amin ng boss ko, na as much as possible, wag ko nang muna pag-usapan kung ako ba yun, kung sino yung gumawa. Mas maganda confidential na lang. Pero, ayun nga, dun ako nag-work. So, nung time na nawala ako sa YouTube, mas nagpo-focus ako dun. Mas pinofocusan ko, mas nag-edit ako ng gadget review na basta alam niyo, siguro yung iba sa inyo alam niyo na yan, pero sige, clue na lang muna na lang, ayan, baka kay Manong B sabihin ko na pagkatapos ng vlog. Pero ayun, yun yung ginagawa ko nung mga time na nawala ako, and sobrang dun ako nag-focus. Napabayaan ko na rin yung pag-aaral ko. To the point na may ang dami ko nang kulang na mga pinapasa na di na ako galit na galit sa anak ko. Patay ako kay Manong B. Na to the point na yung teacher na yung nag-reach out. Rod, parang hindi ka ganito dati. Anong nangyari? Pasa mo na to. Ayun, kaya ma'am, sir, yun po yung reason. And kung isa kang YouTuber na estudyante pa, ngayon pa lang, gawin mo na yung time management. Ihatiin mo na yung oras mo. Piliin mo na yung way kung saan ka mas komportable, kung paano mo siya magagawa ng sabay, ng walang naiiwan. Yan yung sigurong gusto kong kunin mo sa akin kasi ako, nagkaroon ako ng problema sa time management. Seryoso ako dyan. Na meron lang akong finukusan na isang bagay tapos ang dami ko nang naiwan. Isa na doon yung channel ko na natenga na. At totoo si Manong B. Si Manong B ang nagpupush sa akin na, Rod, mag-live ka naman. Rod, try mo naman mag-live. Live mo yung ganito. Kasi si Manong B, live streaming yung ginagawa niya. So, gusto niya na puntahan ko naman yung ganong genre or yung ganong video type sa YouTube. So, ayun yung story nun, Manong B. So, yung pala yung reason kung bakit medyo naging ka. Alam mo, siguro sa mga susunod nating mga content ko din, na magbigay ng tips on how to manage or to handle that. Kasi naniniwala ako na you can do more by working less. So, ewan ko kung in the future, siguro may bibigyan natin ng tips about that. But you're on the right path, to be honest. Ganyan din ako. Nakikita ko lang na, di ba, nakikita mo yung potential ng kakayahan mo sa content creation na mag-generate ng income and probably start a business in the future. Ibinubulong ko lang ito ngayon kasi, magiging content ko sa mga susunod na mga panahon. But, I am, masasabi nating disappointed dahil sa school na pabayaan.
Pero I'm also happy na meron ka palang ibang pinagkakaabalahan. Hindi ka naman di ba kasi nakita ko nag-gaming ka eh. Baka kasabi ko baka na-addict na sa games kagaya ko. Na minsan hindi nakakapagano. Actually, yun yung reason bakit nawala rin ako sa gaming. Yun yung reason talaga. And that's good. Kung iniisip mo na hindi maganda yan, it's okay. Siguro sabi nga, time management, social media calendar. Ako din naman may mga iba akong channel na ina-handle, mina-manage. Puta akong channel. Ayun nga na ibang content. So, that's normal. That's normal. Pero sabi ko nga, siguro in the future, mas mabibigyan ka ng tips on how you can manage that. So, ayun, napakadami natin pinag-usapan today and I am really happy sa mga na-share mo. Ang goal ko lang naman or ang gusto ko lang naman lagi is magbigay inspirasyon yung experience mo. Most probably sa mga, di ba, sa mga current audience natin, current YouTubers and mga aspiring content creators na kaedadan mo. Na hindi ganun kadali, di ba? Mahirap, pero masaya. Masaya. Now, future plans. Ayan, future plans. Ang daming pinagkakabalahan. Siyempre, school, yung freelancing mo, yung pag-upload mo. Gusto ko malaman, what are your plans sa mga susunod na buwan, taon, sa career mo as a content creator, as an influencer? Hindi ko sasabihin yung channel mo lang kasi syempre, ang channel mo naman is parang complete arsenal na din ng mga videos na kahit magtagal, yun pa rin yung sagot. So, as of right now, what are your plans in the coming months and years? Sa mga susunod taon, wala pa ako halos idea, Manong B. Pero sa mga buwan na darating, gusto ko, hindi ko pa na-share siguro sa inyo, gusto ko isama sa pagiging content creator ko yung pag-start ko ng small thrift business, katulad ng pagbibenta ng jackets. So, ayun, gusto ko siyang i-explore din at ini-experiment ko pa kung paano ko gagamitin yung reach ko or paano ko gagamitin yung pagiging content creator ko sa pag-promote ko ng business. So, that's a different world, di ba, Manong B? Hindi lang siya basta kapag nag-business ka na kasi, parang ibang mundo ulit Parang ganun siya para sa akin So, nangangapa pa ako at sana supportahan nyo ako dahil ayun nga, meron akong small business, yung MR Thrifter, na meron tayong Facebook page yan. And if you want a budget meal jackets, yan, pwede kayong mag-avail. Singit ko lang, Manong B. At ayan, sa channel ko naman and as a content creator, ang dami nagsasabi na, Rod, simulan mo naman gumawa ng TikToks, punta ka sa ibang platforms kasi nga masyado na akong nag-focus sa YouTube. YouTube lang. YouTube lang tips, as YouTube in tips. So it might be the time for you to niche up. Yes, isa siya sa mga plano ko gawin na hindi ko pa siya maisip kung paano ko siya i-start, kung maging successful or effective ba siya. Dahil nga my niche is all about YouTube, so kung ililipat ko siya sa ibang platform, effective ba? Kasi nasa ibang platform ako. So, yun yung mga ko lang rin. Things to consider na possible mangyari pag ginawa ko na siya. Manong B. Then, gusto ko pang gumawa ng maraming pang videos. Kasi ang dami kong Manong B na naiisip na hindi ko pa magawa-gawa sa ngayon. Ang dami pang nakatenggang ideya, script na nasulat, video na hindi pa na-edit na gusto kong ilabas ngayong mga darating na buwan. Gusto kong abangan nyo sana if gusto nyo supportahan si Rod TV. And yeah, I just want to spread positivity pa rin sa YouTube. At ayun, ipakita kung sino ang mga pwede nating malapitan sa oras ng kagipitan sa YouTube. Ay, oras ng kaguluhan or kailangan nyo ng tanong. Kasi nga, Manong B, ito so i-share ko na rin dito sa podcast na guilty ako na ang dami kong hindi masagot na questions, PM, comments, and gusto ko dito manggaling. Ewan ko kung makiklip ba to. Pero, ayun, kung gusto nyo masagot yung tanong nyo regarding AdSense, regarding YouTube, pumunta kayo sa live streaming ni Manong B. Mag-wait lang kayo ng onte, sasagutin niya yan kasi madaming nagtatanong. So, ayun, it's sobrang time consuming. Kung mag-aantay pa kayo sa akin, replyan ko kayo kasi sobrang dami yung hindi ko kaya talaga. Try to go sa channel ni Manong B. Tapos, ayun, magtanong lang kayo.
pag nasagot yung tanong nyo, okay na, alis na kayo. Thank you, tas alis na. And at saka yung channel ko naman is parang, for me, sabi ko nga, complete arsenal na yun ng mga sagot sa questions nila. Check lang nila, search lang nila, baka nandun na yung sagot sa tanong nila. Ayun! So, if that's the plans lang na gusto mong i-share sa amin, I'm very excited sa mga plano mo. Alam ko may mga struggle, may mga kailangan pag-isipan, pero I hope na malampasan mo yan. And ako, lagi lang ako nandito to guide you. Alam mo naman yung ako, business talaga. Yung ano ko, sabi ko nga, create a business around your content. So, pag may mga questions ka or if you need me, you can just shoot me a message. Late lang ako mag-reply. Walang special treatment. Ayun. So, Rod, maraming salamat sa pag-share ng story mo sa amin today. I am really happy. And again, maraming salamat sa ating mga sponsors, ating mga audience, at lahat ng sumusuporta ng Pinoy Creator Spotlight. Guys, maraming salamat. Kita-kits sa susunod na episode ng Pinoy Creator Spotlight. Bye! Bye-bye!